Number 2, number 2, patrol lang, observe, assign areas and facilities. So, ang pagkakaintindi ko sa number 2, kailangan mong magpatrol sa mga na-assign na area. Kunwari, na-assign ka dito na area at kailangan mong obserbahan ito. Dahil yan, maraming mga masasamang loob na tao o may mga ninakawan dyan. For example, parking lot. Tapos na-assign ka dyan. Pinapantay ka dahil maraming magnanakaw ng kotse, ganyan. So, kailangan mo talaga yung patrolan o puntahan, tignan mo, baka may nangyayari na. Okay. Ano pa? 5. Escort personnel or visitors kung needed. Top 5, importante din ito. Example, makakita ka ng mga personnel o mga visitors na kailangan nilang ng tulong. For example, may mga kapansanan. Kagaya ng naka-wheelchair tapos dadaan sa hagdan. Siyempre, pag nakita mo yan, tulungan mo. At yung mga taong mga kailangan ng tulong, responsibilidad mo sila dahil isa kang security guard. 8. Act quickly during fire, accident, or disturbance. Itong 8, mahalaga din ito. Dapat mabilis kang mag-response sa mga nangyayari sa paligid. Which is, gawain talaga ng isang security guard. Dapat mabilis ka talaga mag-respond. Gaya na lang ng may sunog. Dapat ikaw ang pinakaunang makakapansin. Tapos gawin mong nararapat. Example, kagaya ng kumuha ka ng tubig o ganyan. Yung mga accident. Siyempre, hindi yan may iwas sa mga accident. So, kailangan talaga bilis ka mag-respond. Gaya na lang ng merong mga batang malapit na mahulog o may mga matatandang na dapat bilis ka, tulungan mo kagad sila para iwas disgrasya. 9. Control vehicle and personal traffic inside the compound. At ang number 9 naman, kailangan mo talagang i-prevent i-control ang vehicle sa kagaya na parking lot. Dapat nakaayos ang pagparking ng mga sasakyan. Hindi yung kahit saan na lang dyan. Hindi yung ikaw pa mismo